Ako si Master Sergeant Jennifer Malino, 784698, Infantry Philippine Army. SR Class 106-92. Ang pinakano doon sa sa hulo kami noong year 2005. Ang ano ko doon is Section Sergeants. Anong mo pinakapan niyo? Ano yung kay Malik Javier gani, yung sa may barangay ano Siit, Panamaw. Pero ako kabus. Siyempre yung nag-reinforcement noon kasi yung 2 batalyon ng Marine saka 2 batalyon ng Army. Bali isang linggo na sila doon ba. Bali tapos dito kami sa Davao pa noon. Kaya biglang mag-reinforce kami doon. Tawag naman. Mag-tawag. Hinahon kayo from Davao. Davao to Zamboanga, tapos Zamboanga to Hulo. Si 130 yun. Si 130. 130. So pagdating doon, ano mo sinabi? Yung kami doon, mag-reinforce pa sa yun sa area na yun. Bakit ano nangyari? Kasi parang may tawag ito. Encounter. Mayroon na encounter. O ibang unit doon encounter, ibang unit. Parang kanyo yung... Kami na mag-reinforce. So initial, kayo, ilang days kayo? Yung namin doon initial, sapak namin doon, initial 1 week may namin doon. 7 days. 7 days, dala namin ration. So 8 days kayo na. Tapos pagdating namin sa sa may bus, sa bus, na kami papunta doon sa Panamaw, sa may barangay Siit, sa may Siit. Doon ang niya. Yun ang area ni Commander Malik Javier. Ako doon is ang ko doon ni Section Sergeant. Kasama namin yung Port Company, Battalion Headquarters. Tapos kami 6 Company. Dating nyo sa area. Talagang hindi pa may naka-engage doon. Palatil siya sa Taxipe ka doon ka brigade. Tapos sa may Siit. Tapos bisa doon nag-jump kami maaga tapos almusal. Tapos yun, nag-cross country kami doon sa may para makarating doon sa area ng kalaban ng ni Malik Javier. Yun tapos nag-engage kami siguro mga alas 2:30 siguro ng hapon. Paano yun? Meeting engagement? Ang boso nakita nyo? Talaga nung nakapasok kami sa area nila. Napihan nyo? Hindi talaga Nabunggo nyo? nabunggo talaga. Tapos itong Port Company yung leading. Tapos sa batalyon yung sa gitna naman kami 6 Company sa likod. Yun. Tapos nakapiyan ka sa Port Company, yun, may kampol, kalaban talaga, kampol talaga. Doon na kami sa area talaga nila. Yeah, yun nga. Umpisa na yun putukan na. Kaya tapos manamin siya yung mabilis ngayon yung namin si Sir sa Batalyon Bandera namin mag-ikaman sa amin sa company, sa 2 company. 3 company ang pipamili kasi sa likod. Sila, yung reserve sila sa likod namin. Kami yung Port saka Batalyon Quarters section company, yun ang nakapasok mi talaga doon. Ngayon, pag engage ka Port, yung leading team nila, yun natin, putukan na, yun na. Mabilis naman si Sir, Batalyon Bandera namin si
Si Sir Albert, ngayon, ano na siya, retire na yan, si General Alberto. Lieutenant Colonel pa noon ang rank ko yan. Walang wounded. Ah, Walang wounded. sa amin, sa section 1 patay siya, isang kaya namin, si Sergeant Labitan. Sa Sa amin, sa section 1, isang wounded, isa pa lang, isang kaya namin, si Sergeant Labitan. nagtagal niyo yun. Inabot kami ng mga siguro, mga hanggang alas 7 ng gabi. So talagang malakas ang na kalaban. Malakas, inaikutan kami. Pero kayo yung inikutan. Oo. Bangga na sa harap namin. Mabilis si Sir, mabilis magkaman si Batalyon Commander na nag-box formation kami. Box formation kami. Kaya ang sabi ng brigade, kaya malakas yung laban, kung kami, butasin nila ba? Yung mag-single file gani. Narinig niyo yung kalaban. Yung, kasi sa likod kami, Batalyon Quarters, ang sa gitna. O ang port ng panayam ng Galiding. Yun na pag-engage lang ng port ng panayam. Siyempre, kami, kaagad. Security. Tapos nag-anom ng mga opisyal. Pati si Batcom. Yun. Pero kumbaga, kabado na kayo nun kasi gano'n nakarami yung kalaban. Okay, malakas talaga kay dalawang batalyon ng Marines saka dalawang batalyon ng 35 saka 53rd. Isang linggo sila doon. Isang linggo sila doon sa area. Tapos Kasunod mo. Yung kalaban. hindi pinamidyo sila kay sige pag binanatan na tong sa ginamortar nila din kami. Kasi back formation kami. Sa gitna lang sa gitna lang ang nila ang patak ng mortar nga, tapos ina-assault ng Prontamon ng Port Napane. Oo. Ina-assault nila nila. Tapos hindi mo nila mabutas, hindi nila kay grabe ang gitong perga tapos palo naman ito sila sa kanan. Kaya doon natali si Sergeant Bitan sa bandang kanan. Kumpanya mo. O 6 company. Pero hindi mo siya Hindi, ibang section siya. Ibang section siya, kabilang right siya. Tapos dito ako sa may left Tapos kasi nag-literal kami, tapos dito, siya naman dito. Ako naman dito sa kaliwa, ang porsyon. Ganun na yung Medyo rin, siyempre, kain. oo, kay ang info talagang, kasi alam namin na talagang matindi ang dyan, ilang siya, matindi ang dyan, laban sa tulo. Kaya, holder kami doon sa box formation, nag-holder talaga kami doon, hanggang lapit ng dilim sure yun. Tsaka namin in-assault yun, nagkali-kali in-assault. Nung wala nang masyadong medyo mahina na, Amin inassault nyo na. nag-assault sa kaliwa. Kay primero pag palo sila to sa harapan sa Port Naman hindi niya mabutas ng Port Naman tapos ikot man siya dito sa kaliwa kanan. Tapos hindi niya mabutas to. Paikot sila, ginikutan niya kami, ikot naman sa puwit. Tapos hanggang dito sa kaliwa ko naman, ako yung portion to sa kaliwa ko Dito ang namin, section ko dito sa kabila, dito sa may kaliwa. Yeah, kasama ko ng opisyal doon sa akin, section leader ko doon si Sir Lungakit. Tapos ang team leader ko si Corporal Pardilla, saka si Sergeant Tunggo, ang dalawang team leader ko. So, kumusta yung ano yung result na encounter nun? Kumusta ang tropa maliban sa namatay? May mga wounded. Isang wounded. Nakaport ng panisa, isang wounded. Tapos, anong na-recovery nyo? Wala akong na-recover po yung area nila na namin yun. Nakuha namin talaga yung area na hanggang nagabanti kami ng kunti pa. Nag-abanti pa may.
Tapos nag-assault me din sa kaliwa. Tapos ang port company nag-batalyon, nag-ano rin sila doon, nag-advance kamay. Nag-ias, nag-ano rin siya. Pero Tapos, master, yung structure sa inyo. tapos nung gabi na, kasi mga alas 7 na yun, nag-ano kami, nag-ano kami. Madilim na atras may konti. Atras may konti. Kaya may wounded to, ang patay na mo to, gimidyo to, kuha ka PC to, atras sa likod namin mga, kuha ka PC to. Pagkatapos, nung bukasan, nagtinga kami siyang gabi to, kunti lang trasan namin, mga lang, clear naman to. Likod namin, mga lapit lang siguro mga 1 kilometer, siguro itong linakad, hindi na namin papunta, yung sa likod. Clear man yun. Tapos, nag-move naman kami bukasan. Papunta nun sa, talaga, sa kampo nila. Sa nila doon sa Hindi na kailangan kapitan. wala na, na kami, sila namin pinag-assault namin doon, para makuha namin yung mga kasi malaking panamaw yun, isang bayan yun, kami yun. Ano nung na-encounter niyo? Mo, basta. Marami siguro mga, hindi lang siguro mga 500 siguro yung kalaban dyan, siguro dyan, kasi isang malaking bayan yung Panamaw, bayan yun, yan ang pinakalo ni Malik Javier ba, bayan. Buong bayan talaga? Oo, walang, kasi halos lahat ng tao dyan, puro mga niya, mga tauhan niya ba. Buti na kayo na nakasilo. Yun nga, yun nga yung yun na siguro ikot-ikotan nila kami ba. Parang matapang sila. Oo, matindi talaga yung mga tausog, matindi talaga. Talagang ayaw kayo kasi kung hindi area yan. Ngits lang yan. Oo. Gabi Tapos nabukasan naman, pero nabukasan yun, kami na. Kaya kami sa mga doon, sige, pag-clear mo yung mga area doon, hanggang yung mamatras na sila, ng kalaban. Mamatras. Sa, master, ano yung accomplishment sa unit mo na hindi mo makalimutan? Lalo na sa operation man. Noon. Yung Mga accomplishment mo ano yung accomplishment na hindi mo makalimutan? yung kalawa, yung naman, di ba katapos ng yung sa kulay-kulay na yun. Walang kulay-kulay. Kasi naman yun, nakuha naman yung kasi batalyon operasyon kasi yun nakuha naman na-accomplish naman ng batalyon namin na nakuha yung area ba. Tsaka tsaka muntik na ko na-discuss siya doon kasi yung ko, putol lang lobby doon ako sa ilalim ba. Yung yun ang ko. Kasi kasama ko doon yung gunner ko si Corporal Barkis. Yun hindi ko kasi pag inassault na kami pag inassault na kami, tapos may tinira kami ng siguro yun, 90 hours ko yun, putol lang lobby. Putol talaga, parang Anong reaction mo? Diyan ako sa ilalim. Sa lubin na naputol? Diyan ako sa dalawa kami ng singganer ko. Oo. Kala ko nga sigaw na tong leader ko si Sarin Partilla kasi tunggo nga kala nila na Tamaan ka. na tamaan ako. Kaya yung lobby talaga, putol talaga yung Ganun ka lang. 90 siguro, kundi 90 yun, 57, kaya yung lobby parang talaga ba? Yung parang, talaga, yung tinigbas nga, luto talaga, pati yan, si Toto Aris Mendoza, si Saris Mendoza, kita,
Kala na nga, kay sa batalyon man sa lapit sa amin. Pati sa si ang dalang leader ko. Kaya, yun ang kaya pinagmatindi. Second life mo. Oo. Bakit ang life mo na rin ba? Kasi, yung walang natamaan doon. Wala. Ay, wala. Hindi ako na Nagsigaw na si Sir Batilya ka na yung team leader ng isa. Recoveron ko. Kala nila na ko nadalay ko. Kita nilang Kita nilang pagputol lang. Pag namaan po tuloy. Sabi ko. Siya yung kasama ko. Isang masing gunner si Corporal Barquez. Dalawa kami. Puno ka ng lubid. So, sabi Pero ko. nung master na kwan, gaano kahirap yung pagdala nyo sa nung si Sergeant Labitan ba na-wounded, namatay doon, on the spot ba siya? Hindi pa na pa doon. Kasi hindi naman man-withdraw agad sige pa ba? Pupukan. Madilim na rin kami nag-withdraw. Madilim na rin. Buhay pa siya noon? Siguro nung pagdaan sa amin doon sa likod, wala na. Patay na siya. Malala din yung tama. Dito malaki yung tama ito sa hita. Dito sa hita. Dito sa hita. Banda natin baan yun. Pero never hindi ka kwan doon na wounded, nagalusan man lang. Wala. Hindi ko doon. So after nung natapos yung encounter nyo na yun, ano yung unang sinabi mo sa sarili mo? Salamat ako. Kunti ka. Malipuntikan ako. Akala ko nga, akala ko yun na yung ba? Yun na yung ko. Ano pa yung may isa ka pa. Meron pa rin yung isa. Kasi saan naman yan? Doon sa may Yung nangyari dun sa may Kulay, yun? 2000, February 14, 2005 yun eh. Yung unang nangyari. So, ano yun? Paano nangyari? Tapos yung pangalawa, yung doon sa may naman, Montangis. August yung 2005 yun. Doon yung basta August naman yun. Ikalawa naman namin doon. Sa may ilalim ng sa may Montangis. Ganun pa rin yung kalaban nyo doon. Iba naman yung kay Dr. Abo naman yun. Masayap Masayap yun. Kay Dr. Abo. So, kwento naman sa kung simula. Nagano kami, batalyon operation din yun. Fifth Company, batalyon quarter, second survey, 6th Company. Brigade operation yun, sa kabila doon, 33rd IB yung sa kabila namin. Tapos, unang araw, nakano ba kami? Unang first day naman, pa? Wala pa kami engage. Pa kami isang gabi. Pero malapit kami doon sa Dictiva. Anong Rin section sergeant. section sergeant? Mm-hmm. Yung company commander. Yung company commander ko noon, si Dilan Gawidin. Tapos yung batalyon ni quarters naman doon, si Captain Martinez. Captain Martinez. Tapos nung pag namin noon, ano yung mission nyo? May impo nga, Kalaban. may kalaban doon. Tapos, nandun yung yung mga, Dr. Abo. Abusayap naman sila yun, Abusayap naman nila. Commander na siya. Tapos, nakarbuhin mo isang gabi ba yun? Tapos, pagtapos na malamusal, move naman kami. Siguro mga tanghali lang siguro, mga lang, malapit naman na namin, na lakaran namin. Sa kabila doon, sa kabila, 33 IB doon,
ano naman sila ng tatay doon, engage naman, putukan naman sila sa kabila namin. Tapos, ano lang kami, sige move namin. May ano man, may access sa babang nung nasundan kami. Pero ngayon, may naupihan yung ano, yung fifth company yung ano, ang galiding. Yung fifth special company. Tapos, sikan Sharby, ang battalion quarters, ang tunga. Kami naman ang sa likod. Battalion provision na eh. Tapos may naupihan yung yung fifth company ito. Mga tao, tapos, hindi man parang kubo-kubo lang ang ba? Lang kupras ka ni. Wala. May tao. Ayan, nag-hold sila doon. Na monitor naman sa radyo, may alternate kami naupihan, may baril daw nakita. May nakita silang baril, may tao daw, may kubo-kubo, may ng kupra, ng kupras. Yun, naupihan na lang fifth company. Yun na, tapos, yun na, maya-maya, tutukan sila doon. Ang pip. Winter sa pip doon. Tapos mga ilang minutes yung, nawindidan yung ng pip ng panis, yung section sergeant doon sa first section nila sa leading team, sa leading section, si Lieutenant Sergeant Abatulaba. Yun na. Kaya kami lang doon sa section sa likod. Anong gawin namin doon? Hindi may doon, siyempre, naka-single file lang. Lang ko ni Sir, ni Captain Martinez. Lang kami. Gawalat lang ko intay lang ko ni Sir. Tapos, tumawag sa radyo, sa amin sa likod, sa Sikambani, one section namin, may section nga doon, mag-reinforce sa unahan sa dito sa unahan. Oo. So, ano sabi mo sa Tapos ako doon ako ang section sergeant dito sa last sa Sikambani, sa likod. Tapos sabi ni Sir, ni Captain Gabidin, ni Lieutenant Gabidin, nga magpunta kami sa yung section mo doon sa unahan, sa fifth company. Kami doon magkuha-wounded sana sa saka yung yung akala namin puro lang wounded kasi yung pala sige lang pagpukan na doon. Yung pala na-flash rate Patulaba talagang sa yung dispatch pala. So may patay na? Patay na. Di pupunta naman doon. Punta ko na lang sa wala ako ang nang nagdala sa section ko. Ang team leader ko, si Sergeant Mistoso sa si Corporal Pakako. Yan, tapos punta naman to sa ang leading team ng tip naman kay Sir Caro. Diyan Caro. Tapos pumunta ko anong gawin natin Sir? Sa dyan, ang kalaban dyan sa yung sa yung may kubo niya yan ang kalaban. Sige. Dito kami sa kanan Sir, dito ko sa kabila, sa kaliwa. Tapos Sir, namin yan, kami na lang dito sa kanan, yung sa may kubo na yan. Yun sa akin, briefing ito lang itong leader ko na kunin natin yung kubo na yan. Kunin natin yung kubo, yan yung may kalaban. Yun nga, tapos, yun namin yun. Ang cover pero lang pep dito sa kaliwa, inassault namin yung kubo na yun ang nasa kanila. Inakuha rin namin yung kubo, na-clear namin yung hanggang bumaba ang kalaban, matras na sa baba.
Tapos ano naman sa pagbaba na third RV naman doon ano sa kanila doon sa baba. Naka, ano kasi. Oo, third RV naman ang ano naman ano sa kanila. Pero yung area na yun, nakuha namin. Clear nyo yun. Na-clear. Nag-clear namin ang section ko yun. Yung assault namin, saka nag-clear namin yun. Nagtagal din yung putukan ninyo. Yung palitan ng kalaban. Ang putok ng laban, pa, ano na lang, pa, isa na lang. Pero kami nung gumagante siya, pero konti-konti na lang. So, nung medyo wala na talagang resistant, Oo. clear nyo na. Clear na talaga. Nalasap na, in-assault namin yun. Ano yung naabutan nyo? Wala namang uniforme nila, tsaka wala namang bandurero lang itong iba-iba. Yung uniforme lang, appear lang naputa namin. Yung nakuha namin dun sa, sa kubo. Gaano katindi yung area na yun? Yung area moving, yung kalaban, moving to sila ba? Moving din sila. Ay, hindi siya kampo. Hindi kampo, moving sila. Moving sila. So, walang wala kayong nakita mga blood stain doon o na-recover yung Wala kay naka-ano sila na yun. Naka-withdraw sila. mabilis yung ano nila. Mabilis ng withdraw lang. Mabilis na withdraw lang sila. Pero yung isang kasama nyo, Yung isang kasama namin, talaga, na-discuss yan, talaga siya. Fatal talaga agad ng tama. Yung isa, wounded yung isa. Yun ang, after nun, ano, kasi sunod na instructions. after nun Nung clear na, wala. nag-clear na, nag-ano kami, nag-withdraw kami, ang patay naman yung dala pabalik kami sa taas. Hanggang to sa, nag-uwi kami to sa batalyon CP namin. Sa Butato, sa third AB. Dala rin namin yung patay tsaka yung mundi na isa. Grabe din pala, no? Yung kuwan. Pag sa Marawi, sa Ulo-Solo, Master, ano yung kailangan mo talaga bilang isang position leader ka doon? Kailangan na talaga doon. Pagdala ng tao talagang mag-iingat talaga. Kailangan talaga Tapang ka. ikaw nga bilang leader, pakita mo nga ano ka, di mo kita na natakot ka ba? Tapos tawag ito. May bukuan ka talaga doon. Ikaw yung manguna talaga. Ikaw, pero ano yung pinakamahirap, Master, na area na personal sa buong service o ano yung pinakamahirap at pinakamadramang araw? doon sa doon sa lugar na yun. Talaga. Sa NPA, medyo Pero ka, 15 minutes. minutes lang. Doon matagalan, magpantakasi kasi sila pag para lalong tumatagal, dumadami sila. So yun yung style nila. Pantakasi ay. Pero sa mga ganong diskarte, mga diskarte, hindi kayo basta-basta ano yan. Hindi mo basta sa magparatil sa magpatawag ito. Kailangan talaga talagang Pagkatiwala lang din talaga sa tiwala sa tiwala sa mga kasama. Huwag lang mga rakel. Para makakaman ka ng mga posisyon sila kung sa mga ilagay, mga posisyon sa mamayos.
Mm. Mm.